So it's clear na nasa Quezon na tayo. At ito na nga, Diyos mabalos. Bye bye Bicolan dyan. Ano, grabe. Tatatak tak 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 tak. Boom, crater na. No, lilipad tayo dyan. Boom. Rat rat boy. Alas 4, mag-alas 5 na nga. Wala pa ako sa lukban. Alright. Wow. What a beautiful. Ganda ng dagat, ano? Amazing. Ganda. Yung famous Sereno. Ah! Nakailang warning na siya. Ako sarado. Alak ka. Mukhang magtutulak ako na malayo nito. Wala lang. Malapit na. Alright, let's go. Uwi na tayo. Balik tayo na Manila. Expected arrival natin sa Manila ay 10. So possible to 11 na. Medyo magmamadali tayo ngayon. So update na lang ulit ako para mahaba-haba yung recording natin. Alright, malapit na tayo sa Santa Elena National Road. Tagal-tagal din ng muling pagbabalik natin dito. Kaya wala muna tayong Bicol trip sa mga susunod na buwan. So ngayon ay kakatapos lang ng election at dito nga tayo bumoto. So ngayon ay pabalik na tayo ng Manila para bumalik na sa trabaho. Ganun lang naman yung buhay natin. Pag uwi ng Manila, trabaho. Pag uwi ng Bicol, bakasyon. Ganun lang. Pero gusto ko talagang tumarget ng ibang lugar naman na pupuntahan. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon para hindi puro Bicol na lang yung trip natin. Kasi halos yun at yun lang din naman yung makikita ninyo sa mga videos ko. Bala ko this coming siguro may susunod pa bang holiday, so check natin kung may susunod pang holiday. Bala ko dyan sa may parting Rizal, maraming mga hidden hidden paradise dyan. Hindi ganong napupuntahan ng ng mga turista. So yun ang isa sa mga tatargetin natin. Sana mangyari Tsaka ang kagandahan nun, Rizal ay malapit lang naman sa Metro Manila. So possible talagang makapuntahan niya kahit isang araw lang ay makakabisita tayo. Pero for now, balik muna tayo sa reality. So ngayon ay nandito pa rin tayo sa Santa Elena Bypass Road. After na itong tulay, mga konti na lang. Magandang rito eh. Uy.
Babaw ng ilog ngayon ah. Babaw ng ilog. Po. Daan lang po. So, 3 kilometers pa. So update na lang ako ulit. Pero pakita ko muna sa inyo yung ano rito. Parang patubig yata yun, or saan kaya yun? Saan ba yung banda? Ah, dito pala. O, nalagpasan ko na yata. Parang nalagpasan ko na. Anyways, wait, update ko na lang kayo ulit pag nasa national road na tayo. Right, Santa Elena National Highway na tayo. Tambay pagkakasabi ko, Santa Elena National Highway. Sana maganda yung panahon ano. Tsaka kailangan makalagpas tayo rito sa Arting Quezon ng maliwanag pa, dahil alam niyo naman napakaraming lubak dito na ma-encounter natin. Pagkasa tayo rito para doon na tayo magpapagas next sa Lukban Quezon tayo. So papultang lang natin to kasi dito pultang kanina eh, nabukasan na to eh. Papultang lang natin dito kahit konti lang. Thank you. Uy. Nagawa pala yun. Alright, let's go. Lukban na to, dire-diretso. Alright, lapit tayo sa ano, dito tayo sa Tabugon, kung saan naghihiwalay ang Camarines Norte at ang Camarines Sur. Ganda ng kalsada rito. Talagang mapapabilis ka eh, pero kailangan natin bumagal dito kasi may mga checkpoint na rito. Tapos isa pa, after ng magandang kalsada dito na yung mga lubak-lubak. So yan, ito yung pagka kumaliwa ka dyan. Pag kumaliwa ka dito, ito yung papunta ng Camarines Sur. So since pupunta tayo ng Manila, diretso tayo. Magalangan siya eh. May tinatapalan nila yung ano, mga lubak. Malapit tayong lumabas ng Bigolandia. Hindi ako sure ano, pero alam ko itong Tabugon ay part pa rin ng Bicol, or part na siya ng Quezon. Hindi ko inusisa. Hindi ko ni-research. Kaya kasi nasabi ng iba, diba, yung arko dyan sa may Bicolandia is scam. Hindi pa talaga siya, wala ka pa talaga sa Bicol pag lumagpas ka doon. Or ang alam nilang Bicol is yung nasa Camarines Sur na Legazpi, Naga, Albay, yan.
Ay. So malapit na tayo sa Arco. Turn na ito, Arco naman. Bilis ni kuya, walang takot sa lubak. O taga rito to, kaya sanay na siya. Pero kahit ilang beses na akong nakaka-uwi ng Bicol, hindi ko pa rin kabisado yung mga lubak dito. Nagugulat na lang ako. Checkpoint. Slow down. So it's clear na nasa Quezon na tayo. At ito na nga, Diyos mabalos. Bye bye Bicolandia. So ang tigil na natin ito ay pansamantala, doon muna ulit sa may Gumaka. And then aakyat tayo ng until salbak yan, until Zigzag Road. Pagbaba ng Zigzag Road, doon na lang tayo ulit magpapagas. Uy, yan, parang walang lumbak pero mayroon pala. Yun, oh, grabe oh. Pak moon crater na. Alright, update na lang tayo ulit mamaya. Kasi nakakainis lang ilubak dito. Update na lang tayo para makapag-concentrate tayo sa pagmamaneho. Safety first. Alright guys, kakalagpas lang natin dun sa may Kalawag. Kasalukuyang ginagawa yung kalsada rito ngayon. Ay, grabing usok. Grabing usok ng truck. Lilipad tayo dyan. Boom. Alright, saan pa tayo? May ano lang ulit pag nasa coastal na tayo. Alright guys, kakalagpas lang natin sa may bayan ng Lopez. Approaching Gumaka na tayo. Tanaw-tanaw muna tayo sa dagat. Ganda rito, galing ng ano nila oh. Kamayang dagat, kamayan sa dagat. Ang ganda ng ano nila pwesto, talagang nakapatong sa ibabaw ng dagat. Ganda. Grabing usok. Grabe yung kayas dito. Nakakatakot. Tapos ang traffic pa. Hirap mag-overtake. Grabe oh. Ang haba ng papalitan nila ng asfalto. Buti na lang hindi umulan. Kung hindi, ang dulas niyan. Alright, coastal na tayo. Gumaka Coastal Road. Dagat na yung nasa kanan natin. Pansamantala muna tayo magpapahinga dito. Kakapilang muna tayo.
Papalit ng battery. Sakto lang pala yung battery ko, no? Tatlong battery ko, tatlong stop din. What a beautiful sea. Can you see it? Ganda. Hindi ako nagsasawang tignan yung dagat dito. Napakaganda din naman kasi, no? Ayan, baka lumagpas tayo dun sa ating pagtitigilan. Ay, alam ko wala pa, malayo pa to. Malayo-layo pa ng konti dito. So ito pa lang yung kahapyaw ng coastal. Mga 30 minutes pa siguro or 15 minutes bago dumating dun sa destination natin. So later na lang. Okay. Dito pa lang pala tayo sa bayan ng Gumaca mismo. Kala ko nakalagpas na tayo. So dito pa tayo sa bayan ng Gumaca. May dalawang riles pa na tatawiran. At nakalagpas din tayo sa bayan na napaka-traffic. So meron na lang tayo malapit na tayo dito sa ating stopover. Ako'y kaping-kapi na. Gusto ko na magkape. At actually hindi ko alam kung yung battery pa tong ginagamit kong camera. Hindi ko nakikita. Tinatansya ko lang. Hindi ko naman kasi nasisilip kung may battery pa siya. Grabe naman. Rat-rat. Rat-rat boy. Magdidilim na kasi. Kasihin ko na
Alas 4, mag-aalas 5 na nga, wala pa ako sa Lukban. Dapat makalagpas ako rito sa Quezon na maliwanag. Magpapahinga pa ako rito sa Gumaka, patay. Ano na tayo? Siguro mga 15 minutes lang tayo rito. Makapagpahinga lang yung makina natin. Woohoo! Release na pala. Last na release. Pahinga muna tayo rito. Ay. Pahinga muna tayo rito. Pagod. Masyado na traffic dun. Ay. Dito tayo magkape. Dito tayo magkape sa tabi ng dagat. Tayo. Okay. Lukban na tayo. Palukban naman. Grabe, 2 oras pa bago makalukban. Magdidilim na, alas 5 na. Hindi tayo aabot sa Luciana ng maliwanag. Kung di ako magpapahinga sa PTT, didiretso ko na to. Para magpapagasolina lang ako dun siguro. Para masyado na akong gagabihin eh. Siguro pahinga lang konti, 15 minutes pahinga lang makina, gasolina, and then bakbak na, rat na. Mahirap masyadong abutin tayo ng gabi. Okay. Right. Wow, what a beautiful day. Ganda ng dagat, ano? Amazing. Right. Doon na tayo sa may ano, zigzag road na. Akit tayo ng zigzag road.
Tapos pagbaba, dire-diretso na up to Lucban, Quezon. Ay, inabad ko na yung aking ano, no, backpack. Yung aking tail bag ay nilagay ko na talaga doon sa kanya upuan at masakit na sa likod. Ang hirap, ano, nakakapagod. Patang habang tumatagal bumibigat siya, kaya tinali ko na siya rito sa upuan. Okay, mamaya na lang, update na lang tayo ulit. Pero magditilim na eh. Ano ko kung makakaabot pa ba ako ng ano, makakapag-vlog pa ba ako ng madilim. Try natin kahit madilim sa may parting Luciana, ano. Alright, sige, maya lang. Another coastal bago tayo umakyat ng Zigzag Road. I think ito yung pinaka-last na coastal na ano, na makikita natin. After niyang kakaliwa na tayo, then dire-diretso na up to Zigzag. Alright, magsa-sunset na. Nice. Medyo nakakasilaw yung araw, ah. Ang smooth ng makina ko, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko yung takbo niya ngayon. Ang ganda. Famous Sirena. Famous Sirena ng Katipunan. May mga kwento dyan na ano daw eh, may nakita daw talaga silang sirena dito. Kaya naglagay sila ng sirena dyan, na statue. Oh, yeah. Nainip si kuya, dumana sa gilid. Haba ng court, no? Stick. Kung mahaba pa sana yung oras natin, masarap sana mag picture dito. Or kung pwede rin makapunta roon sa may parte dun, para sana makapag picture. Pero magdidilim na kasi. Nahabol ko yung ano eh, yung oras. Mahirap abutan ng gabi. Ang hirap magbiyahe ng gabi actually, lalo na kung sa ano, lalo na kung sa parte na tayo ng Kabinti. Medyo nakakailang yung kalsada doon, makitid, tapos may mga kasalubong ko pang mga bus, truck. Yun. Oh, hirap. Kaya hanggat maaari sana may araw, pero mukhang malabo, hindi natin magagawa yun. Kaya doble ingat na lang tayo ngayon. Baybayin na lang natin tong kalsada ng may pag-iingat. Tanggalin ko na yung visor ko na tint. Ito na lang, clear ang gamitin natin kasi padilim na rin naman na. And papasok na tayo ng kabundukan, so madilim-dilim na yon. Eh mga tol, kung nakaabot kayo rito sa part na to ng video ko, no, ng aking vlog, sana ay kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like and share. Ano, Zeus TV here, Zeus TV. Maraming nagkakamali kung paano basahin yung pangalan ko dito sa YouTube. Zeus, actually it's Greek name, no, pero pinalitan ko lang ng X US, pero same pronunciation. So Zeus TV, pa-subscribe na lang ako mga tol. Maraming salamat. And sa mga susunod na video natin, sa susunod na mga upload ko, wala tayong Bicol. Syempre by December pa ako makakabalik dyan sa Bicol. And sa tingin ko pag may holiday, magpo-focus muna ako sa parting Rizal, kasi yan yung pinakamalapit sa atin na possible nating mapuntahan ng balikan lang.
Dami kong nakikita mga nakakasabay na ano, no? Mga bumabiyahe pabalik din ng Manila. Mga bumotor rin siguro sila at ngayon lang din sila bumiyahe. Nandito na kagad yung ano, yung kasabay ko lang din kanina na iniwanan ko. Ano motor to? TMX. Dirat-rat ko kasi. Palagi ko paluwas din to ng Manila. So may mga nakakasabay tayong pabalik ng Manila na. Mas pinili ko kasi bumiyahe ng ganitong araw kasi nga kahapon ay botohan. So pangit naman kung magpabiyahe kagad tayo after na bumoto. Medyo pagod-pagod tayo nun. Kaya nagpalipas ako ng isang araw para nag-file ako ng leave para yung araw na yung leave ko na yun ay ilalaan ko rito sa biyahe. Ganun talaga, pag bumabiyahe ka ng Bicol, as much as possible, ang free days mo na ikaw ay makapunta ng Bicol ay dapat at least 3 to 4 days ang iyong pahinga. First day ay biyahe, second day ay syempre kung ano yung mga dapat mong gawin, and third day yun na yung araw ng pagbalik. Ganun lang. Anong oras na? Ang oras natin ay 5:28. So 30 minutes na lang, magagabi na. At wala pa tayo sa Lukban. Makakarating tayo ng Lukban for about 1 hour pa, I think. 1 hour pa. So sana umabot yung gas natin. Although 3 bars pa siya, pero pag nakatigil kanina nagto 2 bars na siya. It means malapit nang matira ay 2 liters na lang. So yung 2 liters na yun ay babiyahin natin up to Lukban at doon tayo magpapagas. So ba't nandito sila lahat sa gilid? Ay na rito sa gitna. Bakit kaya? Dahil sa may kayas yung kalsada. Kaya naman siya, okay naman pero I think mas maganda nga rito sa may taas. So akit tayo. Sa gilid okay. 2 bars na lang, and akit pa ako ng zigzag road. Pagbaba ng zigzag road, hindi, no 2 bars, 1 hour biyahe. So 1 liter, then another 1 liter dun sa taas. Pagbaba, abot kaya ako ng Lukban na ito ng 2 bars na to? Tignan natin. I'm not sure. Ang hirap na, nakakatakot. So nasa Timonan pa rin tayo mga tol. Ayokong ratratin, baka maubos yung gas natin. Ang hirap ratratin baka mawalan ako ng gas pagdating dun sa taas, hindi tayo umabot ng Lukban. Bala ko kasi dun tayo sa Lukban magpapagas. Ganito gusto ko, walang kasabay na mga bus, truck. Relax lang ang biyahe pag ganyan. Nakaka-pressure pag may mga nakasabay tayong truck Okay lang yung makakasabay na motor, nakakalibang. Pagkasabay mo mga truck sa bus, nakakatakot.
Hindi ako makahataw. Sumusunod lang ako sa kanya kasi baka magulat eh. Kaya pang rumatrat nung motor ko eh, oh. Ano pa lang yung takbo niya, oh. Nabenta. Ang haba ng ano niya, kwarta. Ang haba ng kwarta niya. Kunti lang ipiga ako, oh. Hindi ako pumipiga na gaano. Woohoo! Pa-Manila rin siguro to. Alog ng tae. Alog yung tiyan ko dun, ah. Uy, ito na yung delikadong part. Wag kang babangking dito, madulas yan. Zigzag road na tayo. Right, 200 meters. This is it, zigzag road. Nalalapit na tayo. Region 4A, Calabarzon. Paunawa, bawal dumukaan sa old zigzag road ang hindi ko nabasa. Paputulin ko na muna yung recording natin dito sa may zigzag road kasi lagi naman natin dinadaanan to. Guys, Tayabas Road na tayo. Tayabas Pagbilao Road. At 1 bar na lang ako from Santa Elena. Tinry natin na kung aabot siya up to Lukban. Titignan natin kung hanggang saan ang gasolina nito. Euro na to sa sukat na 3.7 liter na tank nya ay sinasagad natin kung hanggang saan ang kaya niyang abutin. So nandito na tayo sa Tayabas Pagbilao Road, going to Lukban na tayo. At itignan natin may natitira na lang akong 1 bar. Actually nung umakyat tayo ng zigzag road ay 2 bars pa siya hanggang pagbaba. So pag abot natin dito sa Tayabas, 1 bar na lang yung natitira. So it means nasa na lang tayo, nasa 1.5 liters na lang yung natitira sa gas natin. Titignan natin kung aabot to ng Lukban. Pigang-piga pa yung takbo ko kanina, medyo mabilis yung takbo ko. Talagang sinubukan ko sagarin kung hanggang saan ang kaya niya. Pero sa tingin ko kasi Tayabas na to, after nito darating tayo sa may main road. Tapos na tayo, Lukban na, main road ng Lukban. So sa tingin ko kaya. Siguro sakto to, mamumula to pagdating dun sa may Lukban. Tsaka siya warning. Medyo tabingi pa yung ilaw ko. Uy, ano yan? Maambon ba? Huwag naman. Medyo tabingi pa yung aking driving light. Titignan ko kung maayos ko mamaya. Bababa ko lang ng konti yung nakatingala siya yung kanan. Ibababa ko lang ng konti para pantay. Alright,
Lapit na tayo sa may ano, gasoline station, Lukban. At nakikita nyo, nagpupula na yung aking gas. So di ko alam kung aabot siya, no? Pero malapit na tayo eh. Nag-warning na siya. May isang gas station dito. Di ko alam kung dito ako magpapaano. May malapit na eh. Pero bahala na. Gusto ko subukan hanggang ano, hanggang dito sa target location natin. Kaso nag-traffic pa, bad trip naman oh. Dito tayo sa may target location. Nakailang warning na siya. Mukhang di ko kakayanin ah. Huwag ka mamamatay. Dito na kaya ako. Naku, sarado. Halak ka. Mukhang magtutulak ako na malayo nito. Kaya yan, tiwala lang, tiwala lang, tiwala lang, tiwala lang, tiwala lang. Tiwala lang. Malapit na. Bera. Sa palaran to. Dito na eh oh. Halos tanaw na eh. Yan na, konti na lang. Aabot tayo. Abot tayo sana. Abot tayo. Abot tayo. Yeah! Yes! Ay, nakabuting yan. Napakahusay. Namumula na oh. Alright. Husay man. First time kong ginawa yun. Nagre-record ba yung ano ko kanina? Pero parang di yata pala nagre-record yun ah. We made it. We made it. Thank you, sir. Pahinga muna ako sandali. Pahinga muna tayo sandali.